Isang alalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa po ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasar at mga pagkukulang upang tayo ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, padubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ngayong araw pong ito'y pinagdiriwang po natin ng kanis-lisang puso ng mahal na Berheng Maria. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob kami ay magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangan ng laging Berheng si Santa Mariang Mahal. Kami nawa ay mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang aking lahi. Itong lahi ng aking bayan ay makikilala sa lahat ng bansa. Pati anak nila'y makikilala rin sa gitna ng madla. Sila'y kikilanling anak ng Panginoon saan man makita at tatawaging bayang pinagpala, hinirang ng Panginoon. At ang Jerusalem, sa ginawang ito'y pawang malulugod. Anaki dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol. Gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon, dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan, at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating baog, nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay sa lungkot nasadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo, poon, ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Napadadikila ninyo kahit ang pinakaaba. Mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta.
Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Sumaini po ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing piyesta ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng piyesta, sila umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-akala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa. Nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan kahit bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya ay makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya ay umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng mga bagay na ito'y iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pueblo Amante de Maria, bayang sumisinta kay Maria. At tayo po, ang bayang nagmamahal kay Maria. Ano ang katunayan? Ang simbahan, hindi lamang ho linggo-linggo, ay may kapestahan sa mahal na Berheng Maria, sapagkat ang araw po ng Sabado ay votive mass para sa mahal na Berheng Maria. Buwan-buwan, may kapestahan ng mahal na Berheng Maria. January 1, Mother of God. February 11, Lourdes. March 25, Annunciation. April, consider natin ang araw ng Sabado. Pagdating ho ng May, Visitation, May 31. And the whole month of May, nakatatapos lamang ho natin, tayo ay nag-alay ng bulaklak. May, June, ngayon ho, kapestahan ng Immaculate Heart of Mary. Kahapon, kamahal-mahalang puso ni Jesus. Ngayon, kalis-lisang puso ni Jesus. Ito rin ho tinatawag na Twin Hearts. Pagdating ng July 16, Our Lady of Mount Carmel. July, August 15, Assumption. September 8, birthday ni Mama Mary. October 7, the whole month of October, month of the Holy Rosary.
pagdating ng November 1, Father, araw yun ng mga santo at araw ng mga patay. Abay, di All Saints Day, ay di kasama ng Mahal na Birheng Maria doon, no? November 22, Immaculate Name, the Holy Name of Mary. December 8, kilala ho natin ito. Ating dogma, Immaculada Concepcion. Would you see? Kita natin, buwan-buwan, linggo-linggo, araw-araw. Bakit? Araw-araw po kayo nagro-rosaryo. Yung iba ho sa inyo, hindi lamang isang beses, nakakadalwa pa. Nakakatatlo pa nga yung iba, nakakaapat pa. O, kita ninyo, makalampas-lampas na kayo. Baka kung saan naman mapapunta. Ano? Tayo ba yung sumisinta sa Mahal na Birheng Maria? Ang tanong po ay, bakit ho natin sinusundan ang Mahal na Birheng Maria? Ang sagot, sapagkat sinundan ho niya si Jesus. Mary is not only a mother of God, she is the first disciple of Christ. Sumusunod tayo kay Maria sapagkat siyang unang sumunod kay Jesus. Sabi ho ng isang theologian, si Hans und Balthasar, the shortest and the surest way to reach Jesus is Mama Mary. Gusto niyong mapalapit kay Jesus, nalapit tayo kay Maria. Ikalawa, bakit ho natin sinusundan si Maria? Sapagkat siya po ay may malinis na puso. At ito ho, ang kapestahan ngayong araw ng Sabado. Kalis-lisang puso ni Maria. Alam ho natin, kapag ang isang tao ay may malinis na puso, at ang isang taong may malinis na puso, maayos ang kanyang pamumuhay. Nakikita niya ang liwanag at kahulugan ng mga bagay-bagay. Kahit ikaw ay tumanda, hindi ka nagiging ulilyanin, hindi ka nagiging malilimutin, sapagkat may malinis kang puso. Malinis, sapagkat pwedeng sabihin natin ang isang lugar ay malinis, hindi dahil madumi. Malinis sapagkat walang nakalagay, bakante. At ganyan din ang inaasahan sa ating puso, vacare Deo. May espasyo ang Diyos sa puso ho natin. Remember sa Beatitudes, tayo pinapalalahanan din. Ano po ang sabi? Blessed are those who pure in hearts, for they will see God. Mapapalad ang mga may malilinis ang puso at makikita nila ang Diyos. Kaya pag marumi ang ating puso, hindi natin makikita ang Diyos. Yan, pag tayo ay balisa, ang dami ho natin gustong mangyari sa ating buhay, hindi ho nagiging maayos ang takbo ng ating isip. Hindi nagiging maganda ang takbo ng buhay. Ang daming ninanais, ang daming ginugusto, na hindi naman idinidikta ng kalooban sapagkat ito ay salungat. Sapagkat para sa mga Hudyo, ang puso ang pinakasentro ng pagkatao. Sa puso ho natin, para sa kanila, nandyan ang discernment, nandyan yung thoughts, nandyan ang decision. Kasalungat, sa puso natin, kapag hindi malinis, kapag marumi ang ating puso, yan, nandyan ang inggit, nandyan ang paninira,
Nandyan lagi ang pagdududa. Nandyan lagi ang gusto ipahamak ang ibang tao. Kaya tanong ko po sa inyo, kumusta po ang inyong mga puso? Father, nagdurugo. Ay kung nagdurugo, pasalamat ka't nagdurugo. Kung kayo namimighati, sapagkat kahapon, Sacred Heart, ipinaalala sa atin ng pusong duguan ni Jesus, ito'y nagbigay buhay sa atin. Ay pag nagdurugo ang puso, ibig sabihin ikaw ay nagmamahal. Sapagkat wala ho tayong karapatang magmahal kung hindi natin kayang masaktan. Sapagkat tanda ng pagmamahal ay marunong masaktan. Kaya nga sa kapistahang ito, ng kalisisang puso ng mahal na Birheng Maria, opo, napakahirap naman ng tumbasan ng pusong ito. Kahapon nga ho, nabanggit ko na tayo, ang gusto lagi pinadadalhan ng puso. Pag maganda ang istoryang nakita, pusuan na yan. Kaya nga, pagkatapos ng kasal, sasabihin ng photographer, picture taking. At sasabihin ng photographer, yung kanang kamay nakaganito. Yung babaeng kaliwa nakaganyan. Pagtatag-upin. At parang puso. Pero pag nagtatagal ng mag-asawa, hindi na ganito, ganto na. Ay kaya, gusto natin ganyan pag nagpapapicture. Kaya nga ho, ako'y nagkamali din ho ng text Yan, sa mga emoji na yan. Sa halip ho na praying hands, kasi namatayan Sabi ko, my deepest condolences to the whole family. Rest assured of my prayers. Sabay ganyan ho, dapat. Praying hands. Ay nako, ay naisin ko ho yung natawang emoji. Ako na may hiyang-hiya, namatay na tinatawanan ko pa. Kaya, pag yung puso ang nakita natin, tayo ay tuwan-tuwa. Kaya nga sabi ko nga ho, dapat ang araw ho ng mga puso ay pagpesta ng Sacred Heart O kaya, ngayong araw na ito. Bakit? Sapagkat ang pamantayan ng ating puso ay puso ni Jesus at puso ni Maria. Tunay po, tayo naman ang bayang sumisinta kay Maria. Yung nga lamang ho nakakalungkot, yung ibang relihiyon, lagi na ho tayong tinutuligsa. Bakit lagi na lamang ganyan ang inyong pagtingin sa mahal na Birheng Maria? Dinudiyos ninyo, sinasamba ninyo. Kahit naman paulit-ulit naman ipaliwanag, hindi naman doon kayo maniniwala. Pag humiganyan nagtatanong sa akin at ibang relihiyon, ang sagot ko na lamang nga ito, bakit kayo pinapakailaman ninyong amin? Pakailaman ninyong inyo? Ay hindi rin naman kayo maniwala kung ganun ang aming ginagawa. Kung ganito yung aming pagmamahal sa mahal na ina. Bakit tayo sumusunod kay Maria? Sapagkat sinundan niya si Jesus. Sinundan niya si Jesus hanggang kamatayan. Ibig sabihin, hanggang sa hirap, sinundan niya si Jesus at kasama niya si Jesus. Kapag tayo nahihirapan sa anumang aspeto ng ating buhay, hindi ho masama ang magpahinga. Pero wag ho tayo susuko. Sapagkat yung pagpapahinga ay isang pamamaraan na tayo humuhugot ng lakas. Meron akong nabasa sa ibang bansa, may ginagawa ho silang practice. At yung practice ho nila yung Niksen. And what is this Niksen? The art of doing nothing. Diba? Okay ito Kahit pala yung namamahinga at walang ginagawa, ay nagniniksen. Ay din sa Pilipinas, napakaraming nagniniksen. Walang ginagawa, walang trabaho. Pero sabi nila, yung Niksen hindi lamang ito the art of doing nothing. Ibig sabihin, you empty your minds. Hindi ka nagwa-work. Pero gumagana pa rin naman ang iyong isip. Sapagkat ikaw ay
nagninilay. Dini nga ho, ito ang sinabi ng mahal na Birheng Maria eh. Ang lahat ng sinabi sa Ebanghelyo, ang lahat ng bagay na ito iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Tayo tuwan-tuwa pag sinabing, nako, ang iyong pangalan ay hindi na mabubura sa aking puso. Mabura man sa aking isipan, magka-Alzheimer man ako, pero sa aking puso ay hindi ka mawawala. At yan din naman sinabi ng Diyos sa atin, bawat isa sa atin ay nakaukit na sa kanyang puso. Kaya, tanong ko uli, ano bang iniingatan mo sa iyong puso? Ngayong araw na ito, ngayong umagang ito, anong iniingatan mo diyan? Baka ikaw ay nag-iingat ng sama ng loob, ha? Daladala mo yan panghabang buhay. Baka ang iniingatan mo diyan ay galit, daladala mo yan panghabang buhay. Baka ang iniingatan mo diyan ay inggit, daladala mo yan panghabang buhay. Bakit natin sinusundan ng mahal na Birheng Maria? Sapagkat siya po ay may malinis na puso. Idalangin natin sa Diyos na mapagmahal nating Ama na sa pagsunod natin sa halimbawa ni Maria, sa tuwin ay hanapin at tuparin natin ng kanyang kalooban. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ilapit mo kami sa iyo, Ama. Ang simbahan, naway maipakita ang kababaang loob ni Maria sa pamamagitan ng kusang loob na paglilingkod sa Diyos at sa tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Si Kristo, naway makatagpo ng isang bukas na tahanan sa puso ng mga tao, katulad ng natagpuan niyang nakahandang tirahan kay Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang tunay na diwa ng panalangin, naway tumimo ng malalim sa puso ng mga tao upang marinig nila ang daing ng mga dukha kung paanong lumagos ito sa kalinis-linisang puso ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip, naway makatagpo ng kagalingan at ginhawa sa makapangyarihang pamamagitan ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang mga nasa bingit ng kamatayan, naway umasa kay Maria bilang pinanggagalingan ng kanilang lakas at kaginhawahan ng loob, katulad noong siya ay nakatayo sa paanan ng krus ng kanyang anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Diyos na aming Panginoon at Guro, linisin mo ang aming mga puso upang tanggapin namin si Kristo na iyong anak ayon sa diwa ng pananampalataya at pagsunod ni Maria. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa malumigas sa liputan, siklit na alam mo yan ay mula sa lupot mo na pagawa at tinapay nito para maging pagkain ng bibigay buwan. Kapuri-puri ka Diyos sa malumigas sa liputan, siklit na naman mula sa katas ng puso mo kailangan na para maging pinipin ng Espiritu. Manalangin po ngayon mga kapatid upang ating paghahain ni kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong naman sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mong aming paghahain. Sige, pagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak manunubos namin. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa walang umpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ng kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya, niniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo, para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Ay tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat at tumayo sa harap para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugnig ni Sima buklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawa mo't pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos ni Poong San Jose, ang kalisisang esposo ng mahal na Birheng Maria. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, at ang lahat ng mga banal, na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po natin awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. Amin, sumasalangit ka, sambahin mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa patawarin mo kami sa aming mga sala para kang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadyak kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo nga aming pananampalataya at aming mga pagkakasala, pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi ng sumainyo. At sumainyo rin. Ibigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Minamahal kong mga kapatid, ang kordero ng Diyos, tong Kristong muling nabuhay, siya nag-aalis sa makasalan sa libutan. Pahal po tayo lahat ng mga inanan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahan loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran, ang pagganap sa kalubong kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin sa Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sa gayon mapaninibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo. O Diyos, na sa liwanag ng Espiritu Santo, ay tinuruan mo ang mga puso ng mga mananampalataya. Ipagkaloob mo sa pamagitan ng Espiritu Santo, ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan, at sa tuwin ay magalak sa kanyang pagkilos, na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob, sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Hingahan mo ako, O Banal na Espiritu, upang ang isipan ko ay maging banal. Gabayan mo ako, O Banal na Espiritu, upang ang hangarin ko ay maging banal. Ilapit mo ako sa iyo, O Banal na Espiritu, upang ang pag-ibig ko ay maging banal. Palakasin mo ako, O Banal na Espiritu, upang may pagtanggol ko ang mga bagay na banal. Ipagsanggalang mo ako, O Banal na Espiritu, upang ang mga banal na bagay ay aking ingatan. Amen. Manatili pong nakaluhod para sa panalangin ng pagtatalaga sa kalinis-linisang puso ni Maria. O mahal na Ina ng Diyos, lumalapit kami sa iyong kalinga habang sinasambit namin ang bawat kataga ng awiting ito, na daang taon nang dinarasal ng simbahan ni Kristo. Humaharap kami sa iyo, aming kalinis-linisang Ina. Kami ay bumubuo ng katawan ni Kristo sa bayang ito, ay naghahayag sa mga salitang ito ng aming pagtatalaga at paghahabilin, kung saan napapaloob una sa lahat ang pag-asa at agam-agam ng sambayan ng Pilipino sa kasalukuyan. O Ina ng sambayan ng nagagalak na tawaging Pueblo Amante de Maria, bayang sumisinta kay Maria, batid mo ang lahat ng aming mga pagdurusa at pag-asa. Natatanto mo bilang Ina ang mga tunggalian sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, ng liwanag at kadiliman, na ngayon ay hinaharap ng daigdig. O Ina ng aming bansa, dinggin mo ang aming hibig na tahasan naming inihahatid sa iyong puso, bunsod ng banal na Espiritu. Yapusin mo ng may pagmamahal ng Ina at lingkod ng Panginoon, ang aming sambayanan at bansa, na ngayon ay pinagkakatiwala at itinatalaga namin sa iyo. Dahil hangad namin sa bawat isa at sa buong sambayanan, ang isang mabuting buhay sa kasalukuyan at ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan. O mahal na Ina ng Diyos, lumalapit kami sa iyong kalinga. Huwag mo nawang tanggihan ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan. O mahal na Ina ni Kristo, habang natitipon kami sa iyong harapan, habang natitipon kami sa harap ng iyong kalinis-linisang puso. O mahal na Ina ni Kristo, habang natitipon kami sa iyong harapan, habang natitipon kami sa harap ng iyong kalinis-linisang puso, naisa na namin ang simbahan ng Panginoon sa bayang ito, nagkakaisa sa puso at isipan ng iba pa naming kababayan, isang bayang Filipino, na makiisa sa pagtatalaga na ginawa ng iyong anak sa Ama. Dahil sa pagmamahal sa amin at alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili, wika ni Jesus, upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Hangad naming makiisa sa aming manunubos sa kanyang pagtatalagang ito para sa sanlibutan at para sa sangkatauhan, na sa kanyang kamahal-mahalang puso ay may kapangyarihang magpatawad at maganap ang pagbabayad puri. Ang bisa ng pagtatalagang ito ng iyong anak, ang aming Panginoon, ay nananatili sa habang panahon at para sa bawat tao, ang mga lipi at mga bansa, kabilang rin dito ang ating bayan. Ang kapangyarihan ng pagtatalagang ito ay makasusupil ng kasamaang inihahasik ng kampo ng kadiliman. At sa katunayan ay nasa puso na ng mga tao sa kasalukuyan.
Lubos na naming nadarama ngayon ang pangangailangan para sa pagtatalaga ng aming bayan, kaisa ni Hesukristo, dahil ang gawa ng pagliligtas ng aming manunubos ay dapat maibahagi sa mundo at sa aming kapwa Filipino sa pamamagitan ng simbahan. Bumabaling kami sa iyo, o ina ng aming manunubos at aming ina, sa lahat ng mga nilikha. Pagpalain ka nawa, ikaw ang alipin ng Panginoon, na tunay naging masunurin sa tawag ng Panginoon. Ikaw ang ganap na nakiisa sa mapagligtas na pagtatalaga ng iyong anak. O ina ng simbahan, liwanagan ang bayan ng Diyos sa landas ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Tulungan mo kaming mamuhay sa katotohanan ng pagtatalaga na inialay ni Jesus na iyong anak, para sa sangkatauhan at para sa amin, ang sambayan ng Filipino at para sa aming minamahal na bayang tinubuan. Sa paghahabilin namin sa iyo, o mahal naming ina, ng aming bayan, ang iyong pueblo Amante de Maria, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang mismong pagtatalagang ito na itinatagubili namin sa iyong makainang puso. O kalinsinisang puso, tulungan mo kaming magapi ang kasamaan, ang banta ng kasamaan na madaling nakapapasok at nag-uugat sa puso ng mga tao sa kasalukuyan, at ang di masukat na epekto nito ay nagpapahirap na sa aming bansa at nagiging balakid sa maliwalas na kinabukasan mula sa pagkamuhi, karahasan, mga paglalaban-labang naghahati at sumisira sa aming bayan. Ipag-adya mo kami mula sa paglabag sa buhay ng tao, lalo na sa buhay sa sinapupunan. Ipag-adya mo kami. Mula sa paglapastangan sa karangalan ng mga anak ng Diyos, ipag-adya mo kami. Mula sa lahat ng uri ng kawalan ng katarungan sa lipunan, ipag-adya mo kami. Mula sa kahandaang labagin ang mga utos ng Diyos, ipag-adya mo kami. Mula kawalan ng pangunawa sa mabuti at masama, ipag-adya mo kami. Mula sa kasalanan laban sa banal na espiritu, ipag-adya mo kami. Hibik naming pakinggan, o mahal na ina ni Kristo. Lakip nito ang aming pag-asa at mga pasanin, ang mga paghihirap ng bawat isa at ng buong bayan. Sa kapangyarihan ng banal na espiritu, tulungan mo kaming pagtagumpayan at lupigin ang kasalanan, ang mga kasalanan ng bawat isa at kasalanan ng sanlibutan, ang kasalanan sa lahat ng anyo nito. Ipakita mong muli sa amin, sa kasaysayan namin bilang isang bayan, ang walang hanggang kapangyarihan ng pagliligtas, ang kapangyarihan ng mawaing pag-ibig. Puksain nawa nito ang kapangyarihan ng kasalanan at kasamaan sa amin. Baguhin nawa nito ang mga budhi ng bawat isa. Ipakita nawa ng iyong kalinis-linisang puso sa lahat, sa aming lupain at sa buong mundo, ang liwanag ng pag-asa. O Maria, Ina ni Jesus at aming ina, ikaw ang aming buhay, aming katamisan at aming pag-asa. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain po kayo, ingatan, gabayan, lingapin, subaybayan. Kasama na po yung mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayong taglayang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.